Yo! Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga boss, mga kapatid at siyempre mga kababayan ko. Pero bago yan siyempre, kagaya ng ginawa natin kahapon, ito na yung gagawin nating pambungad ng ating programa. Isang bati muna sa ating lahat. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito naman po ang inyong likod na Busret. At syempre, batiin natin yung mga kababayan, mga kapatid natin, mga kaibigan natin na nasa labas ng bansa. Syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan, mga kababayan ko at syempre mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, ang pag-uusapan natin dito, diretso na tayo. Kasi syempre, may update, magbibigay tayo ng update kasi kagaya ng comment dyan, nagtatanong sila, naghahanap na sila ng update kung ano nang nangyayari dito. So syempre, kilala na ninyo, di ba? O sasabihin ko pa ba? Labrador. Yan ang pag-uusapan natin, kaya habang hindi ka tumitigil Labrador, hindi rin kami titigil dito kasi sinaktan mo ang damdamin naming mga Iglesia ni Cristo. Kaya ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa iba. Ganun lang kasimple, magkakasundo tayo pag ganyan, di ba? Pero kung ayaw mo talagang tumigil, may karapatan din kaming hindi tumigil para din sa'yo, para sa iyong kabatiran. Pero ito nga pala ang update natin ngayon, itong si Labrador, namumulubi na po ito. Kung makikita nyo sa thumbnail natin, pulubi na po. Bakit pulubi? Malalaman natin mamaya kung bakit siya naging pulubi na. Pero bago nating panoorin ng sabay-sabay yung kanyang video, ito, karugtong pa ito ng video niya kasi wala pa siyang update. Nawala na si Labrador. Yung natatawa ako sa iba kasi yung mga caption nila, di ba? Yung mga title talagang patay na si Labrador, pumanaw na si Labrador, tinaga si Labrador, o di ba? Pero alam niyo, positibo, pagka inari natin, tinanggap nating positibo yan, talagang mangyayari yan sa iyo, Labrador. Di ba? Kasi hindi ka naman makapangyarihan sa lahat. Di ba? Huwag kang magsalita kasi feeling mo kasi ikaw na yung makapangyarihan sa lahat. Kaya bago natin panoorin yan, dapat kainan natin ng saging. Kahit ng saging, ito, meron tayo dito saging. Habang nanonood tayo, kumuha na kayo ng ano dyan, mag-ready kayo at sabay-sabay natin panoorin. Tara, panoorin natin. Ay, now. Wala tayong magagawa doon. Pero ganun pa man, para sa akin, ipaglalaban ko kayo. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin. Kasi masyado na pong lumalaki. Lumalaki na yung ulo ng Iglesia ni Manalo Ulitin ko hindi po Iglesia ni Cristo ang tinitira ko dito. Iglesia ni Manalo. Yung mga Iglesia ni Manalo na kung saan pinapaka-Diyos si Manalo. Pinapaka-Diyos. Buti pa si Manalo. Buti pa si Manalo. Yung mga alagad niya nagalit nung minura siya ng isang taong. Sa totoo lang, dapat lang naman talaga murahin itong si Mongoloid na Mongoloid na Eduardo Manalo. Tignan niyo yung itsura ni Eduardo Manalo, di ba? Mukhang Mongoloid. Kung hindi lang niya ginamit yung kanyang, o hindi lang siya nakipagsabuatan sa ibang mga membro niya para maagaw yung kapangyarihan, hindi. Tingnan niyo si Angelo Manalo. Pagkumparahin nyo sila, yun ang karapat-dapat at yun ang dapat pala na maging leader at maging pinuno ng ng Iglesia ni Cristo. Pero wala mas gusto nila yung Iglesia ni Manalo kaysa sa Iglesia ni Cristo na ang mamumuno isang matinong tao. Anong ginawa ng leader ng Iglesia ni Manalo para para magkaroon siya ng kapangyarihan at hindi masapawan? Pinakulong niya yung tao na mayroong kapasidad at mayroong karapatan at dapat mamuno sa Iglesia ni Cristo. 'Di ba? O dahil nagwagi siya, ayun, naging Iglesia ni Manalo, yung Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Na kung anong gusto niya, yun ang susundin ng mga membro. Pero maniwala kayo sa hindi, marami din pong tumawag sa akin na Iglesia ni Cristo na hindi sang-ayon sa pamumuno ni Eduardo Manalo. Pero ayaw ko lang pong ilabas dito dahil sila na rin po mismo ang nagsabi. Alam namin, kilala namin, at kabisado namin kung ano ang kayang gawin ng Iglesia ni Manalo. So maging yung mga membro pala ng Iglesia ni Cristo noon, ang tawag na pala dito sa reliyon na to ay Iglesia na ni Manalo. Kasi iba na, ang dami nang nagbago. Pera-pera na ang ang usapin dito. Kaya sabi ko nga, grabe, so kailangan siguro isiwalat ang lahat ng dapat isiwalat dito. Wala lang kasing naglalakas loob dahil nga pag ginawa mo yan, nakahanda yung mga bayarang mga mamamatay tao ni Eduardo Manalo, yung Mongoloid na leader ngayon ng sabi ko, sige, pero kailangan nyo kong suportahan, kailangan nyo ko So marami po ang gustong kumbaga makiisa.
So, sabi nga nila, pag medyo gipit ka na, ganito, ganyan. So, kagabi nga, tumawag ako sa mga kaibigan ko, kasama ko sa mga kilala natin na NBI, police, sundalo, na mga kuya, ate. So, nagbibigay din sila sa akin ng impormasyon. So, yun nga daw, ingat-ingat ng konti kasi maging sila man, mayroong mga opisyal na iglesia ni Manalo na may inuutos sa kanila. Pero sabi nila, siyempre, maghahari pa rin ang kabutihan. Maghahari pa rin, siyempre alam niyo naman, di ba, na marami talagang nangangarap na makapagsalita laban sa iglesia ni Manalo, pero natatakot nga dahil marami itong killer. Doon naman po sa mga kababayan ko, sa mga kapatid natin, wag po kayong magpapagamit sa iglesia ni Manalo. Alam ko po na may kapasidad po sila na magbayad ng milyon, kahit ilan, may kapasidad sila magbayad niyan dahil alam nyo naman na lalong-lalo na ngayon, mag-e-election, maraming pera ang iglesia ni Manalo. Tingnan nyo, kada 3 years, marami pong nagbo-boom ng mga simbahan nila na galing po sa pera ng mga politiko yung pinapagawa nilang mga kapilya. Pero ganun pa man, strategy nila yan. Pero tulad ng sinabi ko, kahit strategy nila yan, darating pa rin yung panahon na alam nyo na. So kaya nga napakadami na daw talagang mga iglesia ni Cristo na umalis dyan at pumunta na lang sa ibang reliyon na kung saan mas higit nilang natatagpuan at mas higit nilang nararamdaman yung tunay na iglesia ni Cristo, no? So doon naman sa pamunuan ng iglesia ni Manalo, huwag niyo akong tinatakot. Alam ko mapera kayo, makapangyarihan kayo, marami kayong koneksyon, pero mga putang ina ninyo, mga kiki ng ina ninyo, ha? Sa tingin ninyo, matatakot niyo sa Epifanio Labrador? Anak naman ng teting. Pare-pareho tayong isa lang ang buhay. Pare-pareho tayong may pamilya. Pare-pareho tayong, di ba? Pero isa lang sasabihin ko sa inyo maliban sa pera. Na kung ano ang kaya ninyong gawin sa pamilya ko, sa akin, ako na nagsasabi sa inyo. Mahirap mangagat ang Labrador. Masakit. Kahit nag-iisa yan. Kahit nag-iisa yung Labrador, pag nasaktan yan, matindi mga gat yan. Kaya kayong mga iglesia ni Manalo, alam ko kaya malalakas loob ninyo, mga hinayupak kayo dahil may pera kayo, may impluwensya kayo, may mga membro kayo, mga demonyong katulad ninyo, pero hindi nyo ako matatakot. Kaya nga mga kababayan, itong darating na ilang araw, ini-prepare lang namin. So marami na kasing nakikiisa. So may tumutulong na sa ating iba't ibang mga reliyon, inilalatag lang nila yung mga ebidensya sa mga katiwalian, kalokohan ng iglesia ni Manalo. So ako po yung front nila ngayon. So hinihingi ko lang po yung panalangin at suporta po ng ating mga kababayan. So ngayon po may mga kasama po ako dito na gusto nilang sumama sa akin. So siyempre alam niyo naman ang buhay natin. So ang hinihingi ko lang po sa ating mga masusugid na supporter, sana po isuportahan niyo po kami financially kasi siyempre hindi ko naman po kayang kung ako lang kukulangin po yung sweldo ko para po pakainin itong mga kasama ko ngayon dito na hindi naman sasabihin nagbabodyguard sa akin, kumbaga parang ano lang, talagang nakikiisa lang dahil alam nilang nasa tama tayo, no? Salamat po sa mga kaparian na nagpaabot po sa akin ng mensahe, sa mga ibang pastor, salamat po sa inyo. At talagang hindi ko po tatantanan to, talagang puputulan ko po talaga ng sungay itong iglesia ni Manalo, no? Puputulin ko po talaga yung sungay ng iglesia ni Manalo. Kung gaano kataas yung sungay ng iglesia nila, yung simbahan nila, ganun ko puputulin yung sungay nito ni Eduardo Manalo. Akala kasi nila dahil mayaman sila, may impluwensya sila, kilala sila, may mga tao sila, mabuti na sila, no? Yes, mahirap lang tayo, maralita lang tayo, pulubi lang tayo, pero mas titiyakin ko, mas makatao ako sa iyo, Eduardo Manalo, mas makatao ako sa iyo, at higit sa lahat, mas makadiyos ako sa iyo. Minura kita, minura ko yung mga aso mo, pero dapat lang yon dahil kayo ay traidor sa bayang ito, na kung saan nagpapagamit sa mga politiko, na kung saan tagapagligtas ng mga kriminal na katulad ni Sara Bulate, tagapagligtas ng mga kriminal na katulad ni Digongyo at iba pa. Di ba? Masakit ba? Masakit ba malaman iglesia ni Manalo na kayo ay pera-pera lang? Na kayo ay may mga kriminal na mga tao na handang pumatay para sa inyo? Galit kayo? Magalit kayo? Anong pakialam ko?
Ngayon, nagbabayad kayo ng milyon para lamang makita ako, kasuhan ako. Gawin ninyo. Pero isa lang sasabihin ko sa inyo, mahuli niyo man ako, mapatay niyo man ako, never akong magsisisi sapagkat ang ginawa kong ito ay para sa taong bayan at lalong-lalo na sa iba pang mga reliyong inapi ninyo, tinatakot ninyo. Hindi sila makapagsalita kahit nasa tama sila dahil ginagamitan ninyo ng pananakot, dahil pinapatay ninyo. Ilang pari na pinatay ninyo? Eduardo Manalo, ilang pari na pinapatay mo para lamang hindi mabuking at hindi matuklasan yung baho ninyo? Di ba marami na? Ilang pastor na ang binugbog ninyo? Ilang mga ngaral na ang tinakot ninyo, winalangyan ninyo, binalasubas ninyo? Marami na. Marami ako napanood sa YouTube. Doon pa lang sa dating daan. Yung mga magagaling na alagad ng Diyos, pag hindi kinakaya ng mga alagad ni Eduardo Manalo, anong ginagawa? Gagamitin yung yung mga supporter, mga nanambunot, mananapak, maninipa, kasi natalo sa debate yung ministro. Ganyan kayo eh. Aminin na ninyo, halata naman hindi nyo maitatang. Mga kaibigan, panoorin nyo po ito, magpapapugot ako ng ulo sa inyo, ako mismo pupugot sa ulo ko. Panoorin nyo kung paano binalasubas ng iglesia ni Manalo yung tunay na iglesia ng Diyos, yung mga membro ni Brother Eli Soriano at yung iba pa, di ba? So mga kababayan ko, maliit po ang tingin ng iglesia ni Manalo, masama po ang tingin ng iglesia ni Manalo sa mga Katoliko. Plastic po yung mga yan, mga sinungaling yung mga yan. Pag nakatalikod na, puro paninira yan sa iglesia Katolika at sa iba pang mga reliyon. Ang lagi nila pinagmamalaki, maimpluwensya sila. Pero yung mga ministro, kung makikita mo, walang pinagkaiba yan doon sa amo nila, sa bossing nilang si Eduardo Manalo na isang mongoloid. May ginawa po kong kanta sa iglesia ni Manalo, ang ganda po. Talagang mabibwisit po sa akin dito at magagalit ang iglesia ni Manalo. Ginawa nyo pa ako ng kanta, gandahan nyo naman. Sa ginawa nyo, challenge nyo ako eh. Sigurado ako, magmumukhang katawa-tawa at pagtatawanan ng buong bansa yung iglesia ni Manalo. Ang title nito, kaya pala mayaman ang iglesia ni Manalo. Doon lalabas doon, anong dahilan kung bakit mayaman ang iglesia ni Manalo. So, ganoon pa man, mga ilang araw lang po, hintay-hintay lang po kayo ng konti, lalabas po natin dito yung mga issue na bibigyan po natin ng birada. Uulitin ko sa pamunuan ng iglesia ni Manalo, gawin ninyo ang lahat ng gusto ninyo. Kung gusto nyo, kasuhan nyo pa ako pati doon sa imperno, kasi hindi naman kayo makakapunta ng langit eh. Kaya doon sa imperno, kasuhan nyo rin ako. Ang problema, hindi tayo magkikita doon. Hindi tayo magkikita doon. Kasuhan nyo kung gusto nyo, sa ibang planeta pa, kasuhan nyo ako. Kinasuhan daw nila ako sa buong bansa. May pinapakita pa doon, may pinupost pa doon na nasa DOJ, tatakutin pa ako ng mga dimuho na to. Alam mo, sa totoo lang ito yung napansin ko. Wala daw akong kwentang vlogger. Ito sabi nila, wala akong kwenta, tae na vlogger, sinungaling na vlogger, fake news na vlogger. Pero bakit ganun sila? Bakit ganun nila pinapasikat ngayon si Epifanio Labrador? Diba? Hindi pa kayo nagtataka? Bakit sikat na sikat ngayon si Epifanio Labrador? Sabi nila, hindi daw totoo yung sinasabi ko. Ba't parang guilty yata kayo? Bakit parang nababalisa yata si Eduardo Manalo? Halatang halata talaga yung iglesia ni Manalo. Pero mali kayo. Hindi ako si Brother Eli para takutin ninyo. Hindi ako yung ibang ministro, hindi ako yung ibang pastor na kaya lang ninyong takutin. So kaya sabi ko nga, kasuhan nyo na ako sa lahat ng gusto nyo kasuhan, pero sa lang titiyakin ko sa inyo, mas maraming Pilipino ang naniniwala sa akin kaysa sa inyo. So yun lang, napakasimple. So tuloy nyo, gawin ninyo, gamitin nyo. Yan. Nakita nyo kung ano yung pinagsasabi nito. Unang-una, napansin ninyo, kunyari, matapang pa din. Sige, matapang talagang, panindigan niya talagang matapang pa din siya. Nakikita ninyo, pinapalakas niya lang yung loob niya kasi marami daw siyang kasama. Doon sa pagbablog niya, marami siyang kasama. Pero hindi niya raw bodyguard ito. Ibang klase rin ito, yung Labrador, di ba?
Maraming kasama pero hindi bodyguard. Ngayon, ang problema niya, wala na siyang maipakain diyan sa mga kasama niya. Pati sa sarili niya. Kaya anong sabi niya kanina, di ba? Manghihingi siya ng financial support. Labrador, talagang wala kang ganito eh. Talagang gamunggo ang utak mo. Sa bungad ng mga sinasabi mo, ang daming sumusuporta sa iyo. May mga keso, may yun pa dyan. Kung ano-ano pa yung mga binabanggit mo. Mayroon pa mga tao, mga individual. Mayroon pa mga fallen angel kang nabanggit. Bakit hindi sila hingan mo, Labrador? Di ba? Napansin niyo kung gaano ka anong talagang sabi nga nila, ang isda nahuhuli yan sa bibig. Ito yun si Labrador. Kahit hindi isda ito, kahit aso ito, nahuhuli pa rin sa bibig nito. Kaya sabi niya, pag nangagat daw ang isang Labrador, inaamin niya na aso siya. Aminado mismo si Labrador galing sa bunganga niya. Kahit daw mag-isa lang siyang aso, siya yung nakakagat, delikado. Eh, buti na lang yung aking alaga rito pinatulog ko muna kasi pag narinig nila yung salitang Labrador, nagagalit ito. Pansin niyo sa lahat ng mga video ko, kaya lumalayo ako eh. Ngayon, pinatulog ko muna. Itong si Labrador, inaamin niya mismo na aso siya. Akalain mo, ganun pa man, ang dami niyang sinabi, pero sa totoo lang, wala siyang sinabi. Diba? Ang gulo, diba? Ang dami mong sinabi, Labrador, pero sa totoo lang, wala kang sinabi. Bakit wala kang sinabi? Eh, puro naman ampaw. Halatang nagsusumbong ka na sa mga kuya, mga ate mo, o diba? Nagbabanggit ka pa ng kung ano-ano mga ahensya ng gobyerno na sumusuporta sa iyo. Bakit hindi yun ang hingan mo? Kung talagang totoo yun, naghalusinate na itong si Labrador. Kasi ako, pwede kong sabihin tumawag sa akin ng presidente. Pwede yun diba? Pero hindi totoo. Yan ang ginagawa ni Labrador. Ito yung sinasabi natin, nagsinungaling ka na lang din, Labrador, hindi pa totoo. Dapat pag nagsinungaling ka, dapat totoo. Gets mo? Sa bagay, inamin mo rin na ikaw ay aso. Maraming salamat ha. Palakpakan natin. Talagang bilib na ako sa'yo. Saludo na ako sa'yo. Akalain mo, tao ka. Aso ka pala. Marami pa siyang sinabi, may sinabi siya rito pa na yung Iglesia ni Cristo daw, pagka natatalo sa mga debate, nanggugulpi. Tapos pinagtatanggol niya pa yung kagaya niya si Soriano. Kung sino-sinong mga tao na ang binabanggit nitong tao na ito. Sa bagay, hindi tao ito, aso ito. Tao lang tahol. Diba ang aso pag nakakita ng kahit anong tao, tatahol yan. Pwera sa kanyang amo. Diba? Ganyan. Papawisan ako sa iyo, Labrador eh. Ngayon, ganito ang sinasabi niya. Pag natatalo daw ang Iglesia ni Cristo sa debate, gagamitin niya raw yung mga tao para mambugbog, mangsipa, mangsabunot. Labrador, meron mga ganon. Hindi niya mapalabas ngayon kasi sabi niya mga ilang araw papalabas natin. Siyempre gagawa pa yan. Madali lang mag-edit, Labrador. Gusto mo magpa-edit ka sa atin. Kayang-kaya mo yung i-edit. Pero tataka ko sa'yo, yung utak mo nawawala eh. Hinahanap ko ngayon, hindi ko makita. May nagtutuwa sa akin doon sa tusok ito. Tanggalin kaya natin yung kanyang utak sa pamamagitan ni toothpick. Ikaw talaga, Labrador. Talagang binubula mo na lang yung sarili mo. Akalain mo, ang daming pwedeng bulahin. Itong si Labrador, yung sarili niya pa ang napagtripan niya. Di ba tayo pag nambubula tayo, diba? Totoo ito, real talk tayo rito. Nambubula tayo ng tao. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito si Labrador. Ang pogi nito. Alam niya, binubula lang siya. Ito pang isa. Akala mo naman kung sinong gwapo. Tingnan niyo ito picture. Ayan yung picture niya. Tingnan mo. Yung picture niya, yung nilalait na yung ating tagapamahalang pangkalahatan. Pagkasabi niya. Pero tignan mo ang mukha. Tingnan mo ang mukha. Tingnan mo naman sa mukha. Tingnan sa mukha. Diba? Sa mukha pa lang. Talo ka na naman. Labrador naman kasi, pumapasok ka sa butas na hindi ka naman magkasya. Pinipersonal mo na yung tao, pero may kasabihan na naman tayo. Bago ka tumingin sa mga muta ng ibang tao, tignan mo muna yung sarili mo muta. Baka mas malaki pa yung muta mo dito. Labrador, baka mas malaki pa. Di ba? Kung papangitan na lang, Labrador, sigurado panalo ka eh. Yung binanggit mo, mysterious ka. Hindi mo pa kasi nakikita sa personal yan, Labrador. Ikaw, hindi pa kita nakikita sa personal. Nakita sa picture mo. Puro ka filter. Tingnan niyo, kayo nang humusga. Bakbakan niyo dyan sa comment section. Feeling agamulak ito eh. Isamantalang ito si Labrador. Akala mo manlait. Yan ang sinasabi natin dito. Yan ang hirap eh. Real talk tayo eh. Kung sino pa yung pangit, siya pa ang masungit. Under 8, shoutout sa'yo. Maraming salamat. Di ba? Ang mga kanta nangyayari sa iyo, Labrador. Sinaktan mo ang damdamin na. Pero sabi mo, may kanta ka, may gagawin din akong kanta para sa iyo. Sinabi mo pa, ginawang ka ng kanta. Sinabi mo pa, sumikat, pinasikat ka kasi hindi totoo. Kung hindi totoo, bakit ka pinasikat? Labrador naman, nasaan na ba napunta yung utak? Alam nga naman magwawalang kibot kami. At ito pa isa, sagutin ko lang yung sinasabi niya. Bakit daw nung nagmura si Digong, yung Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, hindi raw kami nag-react. Samantalang siya, minura niya yung ating tagapamahalang pangkalahatan, doon tayo nag-react. Labrador naman, diyan pa lang panalo na kami. Sigurado ka ba, Labrador, na yung pinagmumura ni PRRD, yun yung Diyos na Diyos namin? Labrador naman! Yan ang sinasabi namin. Puro ka conclusion eh. Hindi ka marunong, wala kang alam. Huwag kang magsalita ng ganyan kasi ito pa isa, ito pang napansin ko. Di ba sabi niya, paano ka magsalita ng ganyan? Wala ka doon sa loob ng kawan. Labrador, tagalabas ka. Yung face mask mo nga, hindi mo pakialaman eh. Nakikialam ka pa nung nandun sa loob? Wala kang alam. Kasi yung utak mo, isipin mo, yung utak mo, yung munggo. Nakita ka na ng munggo, Labrador. Nakakita ka, alam ko, nakakita ka na. Hatiin mo sa apat. Yung isa nun, mas malaki pa yun kaysa sa utak. Nakikialam ka kasi sa mga internal problems. Kung may internal kaya nga internal, Labrador eh. Nabubulol ako sa iyo. Kaya nga internal eh. Tapos ikaw na taga-external, nakikialam ka. Ano tawag sa'yo? Paki.
alamero. Kasi kung hindi ka nakialam sa Iglesia ni Cristo, nananahimik kami, hindi ka namin pakikialaman. Yan lang. Logic. Ay, nanan tayo sa logic. O, galing-galingan pa ha. Tinitira niya. Yung tinitira na hindi na alam, isa ito sa mga tumulong sa kanya noon. Sa kahit magpahanggang ngayon. Labrador, mamasyal ka. Sa bagay, mamamasyal ka talaga niya. Hinahamon mo pa. Hindi ka natatakot sa kaso? Hindi ka natatakot. Hindi ka natatakot ha. Tanggalin mo yung face mask mo para makita namin yung facial expression na talagang hindi ka takot. Pero huwag kayong mag-alala mga kapatid, kababayan, ilalabas natin ang mukha. Kukumpir natin ang mukha nito. Kayo nang balang, ayoko maghusga. Ito na lang kayo manghusga. Pero ganun pa man, yung mga sinabi mong Labrador, wala pa rin sinabi. Kahit ang dami mong sinabi, wala pa rin sinabi. Gets mo? Maraming salamat po. Lalo na shoutout sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Kahit na yung mga big YouTuber ha. Meron tayong napansin dyan. Sumusuporta sa ating mga kapatid natin sa INC. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. At siyempre sa ating mga kababayan na inaabangan itong ating mga update. Ngayon hanggang ngayon po, wala pang update. Kagaya ng sinabi natin, ang dami niya sinabi pero wala siyang sinabi. Kaya mag-ingat po tayong lahat. Puwera ka lang.